Sa mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. God is good. And all the time, God is good. Kamusta na po ang ating pamilya ngayon? Mabuti na? Mabuti-buti na? Nagagawa na po ba nating panatilihing muli ang ating pamilya ayon sa disenyo at layunin ng Diyos? Sana po ay nagasikap tayong magawa ang mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Dahil doon lamang po nagkakaroon ng bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag ini-a-apply po natin yun sa ating buhay. Kahit pa wala tayong absent every Sunday, pero kung wala namang application sa ating mga buhay, nonsense din po ang ating ginagawa. Ilang linggo na rin po nating dinadaanan ng serye tungkol sa pamilya. Nagagawa po ba natin ang katungkulan natin? At bakit nga po ba mahalagang madaanan natin muli ang seryeng ito? Ano po ba ang kahalagahan ito sa kasalukuyang lagay ng ating pamilya? May kailangan pa ba tayong baguhin at ayusin? May mga ayaw ba ang Diyos at gusto niyang ayusin sa ating pamilya? Kailangan ba nating magpasakop sa layunin at disenyo ng Diyos para sa ating pamilya? Kailangan ba nating magpasakop sa kung ano yung nais niya at yun ang dapat nating gawin? Alam niyo mga kapatid, ilan lamang po iyan sa mga tanong na nais ng Diyos na masagot natin at mai-apply natin mula sa kanyang mga salita. At nais ng Diyos na tulungan tayong maibalik sa ganoong uri ng disenyo ng pamilya na nais niyang buuin at pangyarihin sa pamamagitan ng bawat sambahayan na sumasampalataya sa Kanya. Kung noong mga naunang panahon, nabigo po ang Diyos sa mga naunang nagtatag ng pamilya magmula kina Adan at Eva. Ngunit ngayon, nais po ng Diyos na panumbalikin ang bawat pamilya at sambahayan ayon sa Kanyang disenyo at layunin. Maganda po ba ang plano ng Diyos sa ating pamilya? Amen. Walang nilikha ang Diyos na masama at hindi kanais-nais sa Kanyang paningin. Tayo lamang mga tao ang bumali o bumago noon ng magandang disenyo at layunin ng Diyos sa ating bilang tao at sa ating pamilya. Ngayong umaga, nais ko pong kamustahin ang ating mga magulang. Noong mga nakaraang mga linggo, halos 4 na sunod na patungkol sa magulang, katungkulan ng both side, both parents. Kamusta po ang inyong mga anak? Napapalaki niyo po ba ng maayos ang inyong mga anak? Nasusubaybayan niyo po kaya ang kanyang paglaki? Nasusubaybayan niyo po kaya ang mga nangyayari sa kanyang buhay? Natuturuan niyo po ba silang sumunod at magkaroon ng takot sa Diyos? Nagagawa po ba ninyo ang responsibilidad ninyo bilang mga mabubuting magulang sa kanila? Kung sa mga tanong po na binanggit ko ay oo ang inyong sagot. Purihin po ang Diyos. Bakit? Dahil na isa sa katuparan ninyo ang katungkulang ibinigay sa inyo ng Diyos tungkol sa pagpapalaki sa inyong mga anak. Sa kabilang banda, nais ko rin pong kamustahin ang mga anak na naririto. Taas nga po ang kamay ng mga anak na naririto. Ayan. Mga anak na katulad ko, ang mensahe pong ito'y para sa atin. Kamusta ang pakikitungo natin sa ating mga magulang? Kamusta tayo bilang mga anak? Aware ba tayo sa layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha sa mundo at ibinigay sa ating mga magulang? Kung noong mga nakaraang linggo, ang tinatalakay po natin ay ang tungkol sa kung ano ang katungkulan ng mga magulang. Ngayon naman po, para balansehin ang mensahe, ay pagbubulayan natin ang katungkulan ng mga anak sa kanilang mga magulang. Marami sa mga magulang na naririto at mga matatanda sa iglesia ang mag-agree kung sasabihin kung napakalaki na ng pinagbago ng henerasyong ito kumpara sa henerasyon nyo po before. Tama? Mapapansin nating iba ang tinatakbo ng pag-iisip ng mga kabataan sa ngayon kumpara noon.
Marami sa mga bata ngayon ay naaagaw na ng sistema ng mundo at na mas pumipiling umayon kung ano ang pangkasulukuyan without knowing its consequences sa hinaharap. Nakakabahala, ano po? Nakakabahala. Dahil habang lumalaki at nagkakaedad ang mga kabataan, ay gayon din naman ang taas ng panganib sa kanilang paglaki, lalo na sa environment na kanilang kinabibilangan. Alam ba nating mga anak na tayo'y inaturing na isang pagpapala sa ating mga magulang? Aware ba tayo sa ganong katotohanan? Ganito po ang sinasabi sa Awit chapter 127 verse 3. Awit 127 verse 3. Sabi doon, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling pagpapalang mayroong galak. Tayo kaya ay kaligayahan ng ating mga magulang? Nagagampanan ba ng mga magulang ang tungkulin nila ayon sa inaasahan sa kanila ng Diyos dahil ibinigay niya tayo sa kanila? Hindi lamang tayo basta sumulpot sa mundong ito. Hindi lamang tayo naging anak ng ating mga magulang. For no reason. Niloob talaga ng Diyos na ipagkaloob sa ating mga magulang upang buuin ang isang pamilyang nakadisenyo ayon sa kanyang layunin. Alam niyo po mga kapatid, ikinalulugod ng Diyos na makita tayong mga anak na nagiging pagpapala nga sa ating mga magulang. At naisa sa katuparan nga natin ang layunin ng Diyos kapag matapat nating ginagampanan ng ating tungkulin bilang bahagi ng ating sambahayan. Kaya ngayong umaga po ay samahan po ninyo akong tuklasin kung ano-ano ang mga katungkulan ng anak sa kanilang mga magulang. Ano-ano ang katungkulan ng anak sa kanilang mga magulang? Una, sumunod sa magulang. Sumunod sa magulang. Makibukas po kayo sa akin sa Efeso chapter 6, verse 1. Ganito po ang sinasabi. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Isa sa common na ikinagagalit po ng mga magulang ngayon sa kanilang mga anak ay ang hindi agad pagsunod. Tama? Marami mga kabataan ang mahirap pasunurin dahil sa katigasan ng ulo. Mas pinipili nilang sundin ang kanilang mga sariling gusto at alam kahit ang mga iyon ay magdadala naman talaga sa kanila sa kapahamakan. Nakakalungkot. Dahil sa panahon ngayon, mas sinusunod na ng mga kabataan ang udyok ng barkada at kaibigan sa labas ng tahanan kesa sundin ang utos ng magulang. Mas malakas at iba ang hatak ngayon ng mundo, kung kaya't kinakailangan nating maging mapagmatsyag at alisto mga kabataan. Para sa ibang mga kabataan, ang pagsunod ay nakakabagot sa kanila. Na para bang wala silang kalayaang piliin at sundin kung ano ang gusto nila at mas pinipili nilang isantabi ang payo ng magulang. Mahalagang makita natin, mga kabataan, mula sa salita ng Diyos, kung bakit kailangan nating sumunod. Tingnan natin ang sinasabi din ng Biblia yun sa talata na binasa natin kanina. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Malinaw ang utos, ano po? Ipinapakita sa talatang ito na ang pagsunod sa magulang ay isang pang-araw-araw na gawain na ibinigay ng Diyos para sa bawat anak. Ito ay hindi isang option lamang, mga kabataan, na bagamat mayroon tayong kalayaang piliin kung ano ang gusto natin, ngunit palagi nating tatandaan na walang ibang inasabi at inapayo sa atin ng ating mga magulang nang hindi para sa ating ikabubuti. Lahat yun ay para sa atin. Kung minsan, nahihirapan tayong sumunod sa ating mga magulang dahil mayroon tayong sariling agenda. Aminin man natin o hindi, mayroon tayong sariling agenda. At habang tayo nagkakaedad, mas tumataas yung panganib na tayo nagdedesisyon na lamang sa ating sarili
nang hindi natin isinasangguni sa ating mga magulang. Mas gusto natin gawin yung mga bagay na sa alam natin ay mapasok doon sa ating standards. Iba na ang standards ng kabataan ngayon. At naiitsapwera natin ang payo ng ating mga magulang. Sa ating pagsunod, kailangan nating isantabi ang ating sariling alam at buong pagpapakumbabang magpasakop sa inasabi ng ating mga magulang. Bakit ba natin kailangan sundin ang ating mga magulang? Bakit ba natin kailangan sundin sila? Ang sabi ng talata ay alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. Masunod tayo dahil yun ang gusto ng Diyos. At hindi damang dahil gusto ng ating mga magulang. Ang nararapat ay ito. Ang mga anak ang dapat na sumunod sa magulang at hindi ang magulang ang masunod sa anak. Inabago natin ang disenyo ng Diyos kapag mali ang ating iginagawa sa ating mga magulang. Sa panahon ngayon, ganito na po ang nangyayari. Nawawala na yung authority ng magulang pagdating sa mga anak. Dahil mas matapang pa ang anak kaysa sa magulang. Kung sagot-sagutin ang magulang ay parang hindi dinala ng 9 na buwan sa sinapupunan ng ina. Halimbawa, kapag mayroong mga anak na may hihingin sa magulang, kaagad-agad hihingin na parang agad-agad na may ibibigay. Ano ang nangyayari? Tatakutin ang magulang. Pag hindi mo binigay sa akin yan, magalayas ako. Pag hindi mo binigay sa akin yan, bahala kayo. Ganun ba tayo mga anak? Ganun ba ang ating prinsipyo? Ganun ba ang ating iniisip? Ang ginagawa kapag hindi natin agad ibibigay ng ating mga magulang ang ating gusto? Huwag nating baguhin ang iniakda ng Diyos. Ang hamon sa magulang ay kung papaano ipapatupad ang katuwiran ng Diyos sa mga anak. At ang katungkulan naman ng mga anak ay sumunod doon. Bakit? Sapagkat iyon ang nararapat. Balikan niyo po yung talata. Sabi dun sa last part ng talata, sapagkat ito ang nararapat. Nagkakaroon ng kaguluhan sa pamilya kapag hindi natin sinusunod kung ano ang sinasabi ng Diyos na nararapat. Kaya nga ibinigay ng Diyos sa atin ang ating mga magulang upang tuparin nila ang kanilang mga tungkulin sa atin at sa pamilya. At tayo rin namang mga anak ay dapat din naman tumupad sa layunin ng Diyos at disenyo niya sa atin bilang mga anak. Dahil iyon ang nararapat. Tayo ay susunod dahil yun ay nararapat. Sabihin nga natin mga kabataan, ako ay susunod dahil iyon ang nararapat. Marami magulang din ang naiinis at kung minsan ay nagagalit. Lalo na't kung paulit-ulit ang inasabi sa atin ng ating mga magulang. Sa buong maghapon, nasa 20 beses na sinabi yun, anak, ganito. Naririndi ang anak. Kaya hindi pa rin natin nagagawang sumunod. Kaya kung minsan, may mga batang napapalo. May mga batang nadidisiplina. Dahil hindi agad sumusunod. Naalala ko lamang po nung aking kabataan, nang hindi pa po ako Kristiyano. Habol ako ng aking mama sa parang. Dahil ganun ako kasutil dati, ganun ako katigas ng ulo. At ano nangyayari doon? Dumadating ako sa point na nadidisiplina ako. Nare-realize ko lang at the end nung pagdidisiplina sa akin na may kasalanan akong ginawa kung bakit nangyari yun sa akin. Isa pang bilin sa ating mga kabataan yung nasa Colossus chapter 3 verse 20. Sabi po doon, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Kahit po pala sa pagsunod sa magulang ay nabibigyan natin ng kaluguran ang Panginoon. Masaya ang Diyos kapag inasunod natin ang ating mga magulang. Nabibigyang lugod ang Diyos kapag sumusunod tayo sa sinasabi ng ating mga magulang at ina-honor natin yun bilang proteksyon at pagmamahal sa atin.
At malinaw sa talata na ang pagsunod ay hindi lamang minsanang gawain, kundi ito ay tuloy-tuloy. Yung sabi ko nga po kanina, ito'y pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang tayo sa iisang beses lamang susunod, kundi habang tayo ay nasa poder ng ating mga magulang, tayo ay susunod. Mga magulang, sabihin nyo nga po sa inyong mga katabing kabataan, anak, masunod ka lagi ha. Laksan po ninyo at baka hindi marinig. Kailangan daw po tayong masunod sa ating mga magulang. Kailan daw po tayo? Sabi dun sa talata, palagi. Hindi minsan at pag gusto lang natin. Ay, masunod lang ako pa kay nanay pag mayroong reward. Kaya tayo ay napapahamak dahil minsan lang nating inasunod ang ating mga magulang. Kaya tayo ay napapahamak dahil minsan lang natin sinusunod ang ating mga magulang. Sinabi na nga ng ating mga magulang na, anak, huwag kang makikisama nga sa mga kaibigan mong basagulero at mapapahamak lamang ikaw dyan. Kapag pinakinggan natin ang payo ng ating mga magulang, mapapabuti tayo. Ngunit kung hindi naman, ay mapapahamak tayo. Ang mga magulang ay ibinigay sa atin para gabayan tayo, turuan tayo, ingatan tayo sa anumang kapahamakan, kalingain tayo kung paanong inakalinga ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sila ibinigay sa atin para i-guide tayo sa daang nais ng Diyos na lakaran natin. Kaya nga po ang bigat ng katungkulan ng magulang. Sana makita natin yung bigat ng katungkulan nila at tayo naman ay mag-respond sa nais ng Diyos. Sila ibinigay sa atin para i-guide tayo sa daang nais ng Diyos na lakaran natin. Ang mga magulang ay refleksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo pwedeng magreklamo sa Diyos kung bakit silang ibinigay sa atin. Ay Lord, bakit si nanay pa ang ibinigay mo sa amin? Hindi tayo pwedeng magreklamo. Katungkulan nating sumunod at magpasakop sa kanila bilang ating mga magulang. Hanggat ang ipinapatupad ng ating mga magulang ay hindi naman lumalaban sa salita ng Diyos, dapat natin itong sundin. Ngunit palagi din nating tatandaan na pinakamataas pa rin ay ang authority ng Diyos. Pangalawa, nakatungkulan ng anak sa magulang ay igalang ang magulang. Una, sumunod. Pangalawa, ay igalang ang magulang. Makibukas po kayo sa Exodus chapter 20, verse 12. Sabi po doon, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Nakakalungkot din po na makita at mabalitaan na marami na sa mga anak ngayon ay hindi na marunong gumalang at rumispeto sa kanilang mga magulang. May mga napapanood po ako sa social media na sagot-sagutan na lamang ang magulang. At halos lumaban pa kapag pinagsasabihan. Ang iba naman ay matapos mapag-aral ang anak at makahanap na ito ng magandang trabaho, ay baliwala na lamang ang magulang o kaya hindi man lamang marunong tumanaw ng utang na loob sa isinakripisyo ng magulang nila sa kanila. Marami sa mga bata ngayon ni ultimo pagmamano, sa matanda ay nawala na. Gayon din po ang po at opo. Ilan lamang po iyan sa mga palatandaang nawala na ang paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. Dulot na rin po ng environment, kakaibang environment na kanilang ginagalawan sa ngayon. Tunay na iba na nga ang henerasyong ito kumpara sa henerasyon dati. Isa pang factor, mga kapatid, kung bakit naaapektuhan na rin ang pag-uugali ng mga bata ngayon ay dahil naiimpluwensyahan na ng social media. Kung ano ang kanilang nakikita at naririnig, iyon din ang kanilang ginagawa at nadadala at naipapakita sa kanilang mga magulang. Naalala ko lamang po yung sinabi ng pastor sa isang mensahe na kung ano daw po yung inasaksak natin at inaregister natin sa ating mga isip,
iyon din yung ating maiisip at magagawa at madadala sa ibang tao. Kung ano ang nakikita ng mga bata sa labas, iyon din ang nadadali nila hanggang sa loob ng tahanan. Mapanganib na hayaan na lamang ang mga kabataan sa ganoong estado ng kanilang pag-uugali. Kaya't kinakailangang maisakatuparan ng mga magulang ang kanilang katungkulan na hubugin at turuan ang mga bata ayon sa turo at aral ng Panginoon. Ang paggalang ay tanda ng pagkilala sa mas nakakataas at nakakatanda sa atin. Tayo ay nagpapasakop sa kanila bilang tanda ng inarespeto natin sila. Ang paggalang ay hindi lamang po isang magandang katangian na dapat na makita sa atin ng mundo o ng mga ibang hindi mananampalataya sa labas. Ito rin po isang utos na mayroong kalakip na pangako. Basahin po natin ang Efeso chapter 6 verse 2. Kadugtong lamang po nung talata natin sa unang punto. Efeso chapter 6 verse 2. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Gayun din po ang sinasabi ng Levitico chapter 19 verse 3. Pag-ugnayin po natin yung utos. Levitico chapter 19 verse 3, sabi doon, igalang ninyo ang inyong ama at ina. At iugnay din po natin ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 12, yung talata po natin kanina. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ano po ang utos? Igalang daw po natin ang ating mga magulang. Mga kabataan, kahit na may mga pagkakataong labag sa ating kalooban, ang gusto ng ating mga magulang ay dapat pa rin nating sundin at igalang. Dahil ang sabi ng talata ay igalang sila. Kahit patila nagahirap ang ating loob dahil hindi yun ang gusto natin. Pero eventually, mauunawaan lang natin yun after nating sundin yun. The best pa rin natin gawin ay igalang sila. Hindi natin inagalang ang ating mga magulang dahil sa pangako. Huwag tayo mag-focus doon sa pangako, kundi doon sa nais at kalooban ng Diyos na gawin natin. Kung ang ipinapatupad naman ng ating mga magulang ay hindi kalooban ng Diyos, hindi din naman iyon dahilan para sila ilapastanganin o bastusin. Igagalang pa din naman natin sila anuman ang kanilang kalagayan. Ipapanalangin natin sila na ibalik sila doon sa disenyo ng Diyos kung papaano mayroon silang katungkulan sa atin. Mahalagang maunawaan at makita natin ang ating mga sarili bilang mga anak na bahagi ng ating pamilya at bilang mga anak sa ating mga magulang. Kailan may hindi po mawawalo o mababaliktad ang katotohanan tayo talaga bilang mga anak ang mayroong katungkulan na igalang ang ating mga magulang. Mapalad po ang mga anak na tumutupad sa utos ng Diyos dahil makakamtan nila kung anong ipinangako ng Diyos. Sino po dito ang gusto pang dagdagan ng Diyos ang kanyang buhay upang maipaglingkod sa Kanya? Amen. Alam natin at maniwala tayo kung gaano ka-sovereign ng Diyos. At ang kanyang providensya ay mararanasan lamang ng lahat ng mga taong tumutupad sa kanyang utos. Tunay po na napakasarap mamuhay sa biyaya at presensya ng Diyos, lalo na kung kalooban pa niya ang ating inasunod. Amen? Mga kabataan, ina-consider ba natin ang opinyon ng ating mga magulang kapag tayo ay magdedesisyon sa buhay? Ipinagsasali ba natin sila sa ating mga pangarap? Sumasangguni ba tayo sa mga mahihirap na desisyon? Nagagawa ba nating maging mabuting anak sa kanila at ipakita ang magandang pag-uugali ng may kapakumbabaan? Kung sa mga tanong na iyon ay oo ang inyong sagot, tunay na ipapakita nga natin ang paggalang sa kanila at naroon tayo sa disenyo ng Diyos. Naroon tayo sa disenyo ng Diyos. Hindi natin sila inabypass
At kundi ina-honor natin ang kanilang inasabi para sa ating ikabubuti. Masakit po sa puso ng Diyos na makita niya ang ating mga magulang na nasasaktan at nalulungkot dahil sa atin. Isa sa mga nakakapagpahirap ng loob ng magulang ay kapag nawawala na ang respeto ng kanilang anak sa kanila. Hindi tamang pag-uugali iyan, kapatid. Alam mo bang mayroong konsekwensya na ipapataw ang Diyos sa mga anak na suwail? Ganito po ang babala ng Biblia sa Levitico chapter 20, verse 9. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Kung inaakala natin mga kabataan na mababaw lamang ang parusa sa hindi natin paggalang, nagkakamali tayo. Mas matindi ang parusang igagawad ng Diyos sa mga gumagawa ng ganitong uri ng pag-uugali sa kanilang mga magulang. May mga anak na halos murahin ang magulang. Sumbat-sumbatan ang magulang. At mayroon din tayong nababalitaan sa telebisyon na halos mapatay ng anak ang magulang. Nakita niyo po ba mga kapatid kung gaano kasama ang tao? Kung gaano tayo kamakasalanan? Kung kaya't ang naibubunga din noon ay mga kasalanan. Ngunit hindi iyon ahayaan ng Diyos. Hindi niya tayo tolerate sa ating mga maling ginawa. Ang sabi ng talata ay mananagot tayo sa Diyos sa hindi magandang pag-uugali na ipinakita natin sa ating mga magulang. Kung mayroong pananagutan ng ating mga magulang, kapag hindi nila naisakatuparan ang tungkulin nila bilang magulang sa kanilang mga anak, tayo rin naman mga anak ay mayroong malaking pananagutan sa Diyos kung hindi natin tutuparin ang ating tungkulin sa ating mga magulang. Sana naiisip muna natin ang mga bagay-bagay bago natin gawin. Dahil isang maling aksyon lamang ay mayroong kaakibat na mabigat na kaparusahan. Kung paanong hindi inisip ni Adan at Eva, yung mangyayari kapag ginawa nila yung pagsuway na iyon. At kung gaano kabigat yung kasalanan na yun. Sana maisip din natin ang mga bagay-bagay bago natin ito gawin. Kapag alam natin kung gaano kamakatarungan ang Diyos at kung gaano kabigat ang parusang ipapataw niya sa mga taong gumagawa ng kalapastanganan, matatakot nga tayong subukan o gawin ang mga bagay na sa alam nating kasalanan. Pangatlo po at panghuli, na katungkulan ng anak sa magulang. Ano nga po ang una? Sumunod. Pangalawa, igalang. Pangatlo, makinig sa payo ng magulang. Makinig sa payo ng magulang. Maraming kabataan po sa panahon ngayon ang napapahamak at napapariwara at walang direksyon ang buhay dahil sa sariling kagustuhan at pasya. Aminin man natin o hindi sa lahat ng pagkakataon mga anak ay tama tayo at tumpak ang mga desisyon natin sa buhay. Kinakailangan pa rin natin ang gabay at payo ng mga taong nakaranas na sa ganoong sitwasyon ng buhay o doon sa tinatawag nating nakakatanda sa atin. Usong-uso pa rin hanggang ngayon yung mga katagang papunta ka pa lang, pabalik na ako. Napapakinggan pa po ba natin iyon? Sa mga matatanda po natin ito mas madalas na naririnig. Bago pa man natin subukan ng isang bagay, ay mayroon ng nauna sa atin. Sila na muna ang nakaranas ng mga bagay na yun bago tayo. Mas nauna na nilang daanan yung hirap na yun bago pa man tayo. Kaya nakakatuwa na mabalitaan na marami mga kabataan pa rin ang sumasangguni sa mga nakakatanda. Tama po ba itong pasya ko? Ano po ba yung kakaharapin ko dito? Di ba parang sa business lang yan mga kapatid? Sasangguni tayo dun sa mga nauna na nakapagtayo ng ganoong business bago sila magpatuloy. At gayon din naman tayo.
At mas nauna nilang daanan na yung hirap na yun bago pa man tayo. Hindi rin nawawala ang payo ng magulang. Kung ililista nating lahat, sa palagay ko po ay hindi na natin maisusulat lahat dahil sa dami na ng payo na ating napakinggan. Tila ba nakadikit na po sa salitang magulang ang salitang payo? Dahil iyon ang isa sa mga tungkulan nila sa kanilang mga anak. Kung minsan, tinitingnan po ng mga kabataan ang payo na paghihigpit sa kanila, na para bang wala silang kalayaang gawin ang mga bagay na gusto nila. Para sa iba, ito'y nakakarindi, paulit-ulit. Naalala ko rin po ang sinabi ng isang pastor sa kanyang mensahe, na kapag paulit-ulit daw ang inasabi ng ating mga magulang o yung mga payo na ating naririnig, ibig sabihin daw po noon, hindi pa tayo natututo doon. May mga bagay na dapat pa nating matutunan. Dahil nga po paulit-ulit, may mga pagkakataon din kahit ilang taon na yun ay nabalik pa rin sa ating mga alaala. Ibig sabihin, na-retain yung sinabi na yun sa atin. Tumatak. At kapag ina-evaluate natin ang mga bagay-bagay, makakatulong pala yun sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya marirealize lang natin yung kahalagahan ng payo once na naroon na tayo sa ganoong sitwasyon. Ganito pala yung inasabi ng aking nanay. Saka lamang natin marirealize sa mga bagay-bagay kapag naranasan na natin yun o naroon na tayo sa karanasang iyon. Ang purpose naman nun mga kapatid, ng mga aral na natututunan natin ay para ilayo tayo sa mga bagay na akabigo natin. Bakit ang daming payo? Bakit kailangan kong sundin ito? Ang purpose daw po noon ay para ilayo tayo sa mga bagay na akabigo natin. Nasa atin pa rin ang pagdedesisyon. Pero mahalagang maunawaan natin kung ano yung mabuting akahinat na ng payo kapag sinunod natin. Kaya huwag na tayo magtataka kung bakit paulit-ulit. Huwag tayong maririndi dahil hindi pa natin nagagawa o napipick up yun. Magpaulit-ulit po ba ang magulang kapag nagets na ng anak? Di ba hindi na po? May mga magulang na nagagalit sa anak dahil hindi marunong makinig. Ika nga po nila taingang kawali. O nagbibingi-bingihan kahit linaw na ng sinabi at nakasampung ulit na ay hindi pa rin naririnig. Mga anak, napapalo tayo ng ating mga magulang dahil hindi agad tayo nag-respond doon sa sinasabi nila. Sabi nga po sa mensahe noong mga nakaraang linggo, hindi naman po mamamalo ang magulang ng walang dahilan. Lahat ay may dahilan, bakit tayo napapalo? Napapahamak tayo dahil yung alam natin ang inapush natin at ina-neglect naman natin ang nasabi ng ating mga magulang. Sa kabilang banda, hindi lahat po ng magulang ay makadiyos ang mga pananaw. Kaya't kung ang sinasabi ay maliwanag namang hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, doon lamang tayo hindi aayon. Pero gagawin natin iyon ng may paggalang. Ang sinasabi sa atin ng Biblia sa Kawikaan, chapter 1, verse 8. Kawikaan, chapter 1, verse 8. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagbuwalang bahala ang turo ng iyong ina. Dalawang bagay po ang inaturo sa atin ng Diyos sa talatang ito, mga kabataan. Dinggin o pakinggan natin ang aral at huwag nating ipagwawalang bahala yung turo na yun. Bakit daw po mahalagang pakinggan ang aral na inasabi ng ating mga magulang? Kumbaga sa eskwelahan, bakit natin kailangan matuto? Bakit ba kailangan natin pumasok? Dahil doon sa aral na iyon, tayo ay napapabuti at tayo ay nagtatagumpay. Kaakibat noon kung ano ang mangyayari sa atin sa banda-banda roon sa hinaharap.
Inaiwas tayo nung aral na yun sa mga bagay na makapagpapahamak sa atin at sa kabiguang maaari nating kahinatnan. Kaya mahalagang pakinggan ang aral, mga kapatid. Hindi tayo natigil na sumubok at mag-try sa mga aral hanggat hindi natin yung nagigets o natututunan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, alam mo na. Kung minsan nababago tayong subukan Kaya nagagawa na lamang tayo ng mga bagay na sa alam natin ay ari na, pwede na. Ay baka pwede na ito. Nasa atin pa rin ang pagdesisyon kung ano ang pipiliin natin. Ngunit huwag nating ipagpapalagay na sa lahat ng ating mga pinili ay tama nga ang lahat ng mga iyon. Kailangan po nating makinig. Suriin kung talagang makabubuti iyon o makasasama sa atin. Humahanga po ako sa mga magulang na hindi tumitigil sa pangangaral sa kanilang mga anak para ihanda sa kinabukasan. At tayo din naman mga anak, kung papaanong hindi nasuko ang ating mga magulang sa pagbibigay ng aral, huwag din tayong titigil na subukan ang mga bagay-bagay hanggang magawa natin iyon. Huwag tayong lalayo sa kanilang aral, sa kanilang payo. Huwag nating kababagutan ang mga bagay na sa tingin ng ating mga magulang ay doon tayo mapapabuti. Hanggat hindi natin ina-apply ito sa ating mga buhay, yung mga aral na ating natututunan, patuloy nga tayong mabibigo at hindi tayo makakausad. Nasa ganoong level pa rin tayo ng pagkatao. Ganito din po ang sinasabi ng Diyos sa Kawikaan chapter 4, verse 1 to 2. Kawikaan chapter 4, verse 1 to 2. Sabi doon, dinggin ninyo mga anak, ang turo ng inyong ama, sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't aking mga katuruan, huwag mong isantabi. Ano ang mangyayari kapag pinakinggan natin ang inaturo ng ating mga magulang? Ang sabi po ng talata ay, sa atin daw po ang unawa. Magkakaroon tayo ng pangunawa sa mga bagay-bagay sa hinaharap. Magkakaroon tayo ng tamang perspective sa mga bagay na iniisip natin sa hinaharap. Matatama ang pagtingin natin sa ating ginagalawang mundo. Mauunawaan natin ang mga bagay-bagay ng buong linaw. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa ating mga magulang kung paano tayo palalakihin. Kung kaya't makatitiyak tayong walang aturo ang ating mga magulang sa atin, kundi yung nais ng Diyos na mapabuti tayo at maging maayos ang ating buhay bilang mga anak. Ganito po ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan chapter 15. Verse 20. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Hindi po ba totoo ito sa ating pamilya ngayon? Masaya ang magulang kapag napipick up ng anak ang inaturo nila. Nagagalak ang magulang na makita ang kanyang anak na naa-apply at nagigets ng kanyang anak ang inaturo niya. Nagagalak ang isang magulang na makita ang kanyang anak na nakakapasa sa mga test ng buhay habang inaturo nila ang mga bagay na dapat matutunan. Ngunit sa kabilang banda, kapag ang isang anak ay kabilang doon sa sinasabing sakit ng lipunan at wala nang ginawa kundi bigyan ng konsumisyon o problema ang magulang, sila ang unang napapahiya. Kung inaakala lang natin mga anak na tayo ang napapahiya doon sa ginawa natin, hindi. Mas nauna nang napahiya ang ating mga magulang kaysa pa sa atin. Na para bang wala silang mukhang maihaharap dahil sa ginawa ng kanilang anak. Mga anak, naiisip po ba natin ang isang bagay bago natin yun gawin? Iniisip ba natin ang magiging image ng ating mga magulang kapag ginawa natin ang mga bagay na iyon? Tayo lang ba ang napupulaan at napapahiya sa mga inapagagawa natin?
Mahalagang maunawaan natin bilang mga anak na tayo ay bahagi ng pamilya o sambahayan, kung kaya't ang anumang maaari nating magawa na hindi kanais-nais at kapalpakan sa buhay ay apektado hanggang sa kabuuan nito. Kung ano ka sa darating na hinaharap, ay mag-refleksyon yun sa pinanggalingan mong pamilya. Sana ay maisip natin, kahihiyan mo ay kahihiyan ng ating mga magulang. Pwede ba natin sabihin yung mga kabataan, ang kahihiyan ko ay kahihiyan din ng aking magulang. Kaya mahalaga ang pakikinig sa payo. Mahalaga po ang pakikinig sa payo. Sa pakikinig ng mabuti, mas naiiwasan natin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapahamakan sa atin. Iniiwas tayo nito sa mga kapalpakan sa buhay. Kung nais nating mapabuti at umayos ang ating buhay, ang susi po ay naroon sa mabuting pakikinig. At hindi lamang po natitigil doon sa pakikinig, kundi naroon din naman po ang pagsasabuhay. Kung papaanong ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Magkakaroon lamang po ng kabuluhan ang mga aral, payo, o turo na ating napapakinggan kapag yun ay inagawa natin. At ina-try natin at inapagsikapan nating ilapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Bilang pagtatapos, nais ko pong basahin natin ang Kawikaan chapter 3, verse 1 to 12. Kawikaan chapter 3, verse 1 to 12. Kung naroon na po kayo, sundan po ninyo ako sa aking pagbasa. At dito po ako magtatapos sa talatang ito. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran. Ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Kung seseryosohin po natin babasahin ito, mararamdaman natin kung gaano ka-concern ang Diyos sa atin. Kung gaano niya nais na mapabuti ang ating kalagayan at kung paano niya nais na panagumpayin tayo sa lahat ng bagay. Kung mapapansin po natin sa verse 1 and 2, ina-emphasize po ng Diyos ang kahalagahan ng kanyang aral. At kung tatalima tayo at susunod sa lahat ng yon, malalasap natin yung isang buhay na masagana. Kaya naman po ang ina-emphasize lamang doon ng Diyos ay yung kahalagahan ng kanyang aral. Bakit ba mahalaga ang aral? Ano ba ang mapapala natin kapag tinupad natin yung aral? Kaya pagpapala natin, dapat tingnan ang mga aral na inaturo sa atin ng mga magulang natin. Sa verse 3 and 4 naman po, ang ina-emphasize lamang doon ng Diyos ay ang kahalagahan ng pananalig at katapatan. Pananalig at katapatan. Kaya makikita sa ating mga pamumuhay kung sino ang ating mga pinananaligan. Kung tayo ba ay may bagong buhay na,
Kung tayo ba bilang mga kabataan ay sumusunod talaga sa Diyos? Sino ang ating Diyos at kung anong klaseng pamumuhay ang mayroon tayo? Gaano tayo katapat na sumusunod sa Kanya, maging sa mga magulang na ipinagkaloob sa atin? Makikita daw po sa dalawang bagay na iyon ang mabuting patutuo natin sa harap ng mga tao. Ang verse 5 and 8 naman po, doon sa binasa nating talata, ay nagtuturo naman sa atin ng lubos na pagtitiwala kay Yahweh na ating Diyos. Na sa Kanya lamang daw po natin palagi aasa ang lahat ng bagay. Kung mahirap sa atin ang pagsunod, kung mahirap sa atin ang paggalang, ang pakikinig, ipagkatiwala natin sa Diyos. Palagi tayong mahingi ng biyaya sa Kanya na magawa iyon at magtiwala sa Kanya na kaya niyang pangyarihin at likhain sa ating mga buhay yung nais niya. Huwag na huwag po nating tatangkaing gumawa sa ating mga sariling lakas, kakayanan at alam dahil tiyak na mabibigo lamang tayo. Gayon din, ang Diyos ay nagpapaalala din sa atin na kung ipapagsali daw po natin siya sa lahat ng bagay, tayo ay Kanyang papatnubayan at ituturo niya sa atin yung tamang daan. Isa pang dapat natin maunawaan ang kahalagahan ng paggalang at pagsunod. Unang-una ay sa Diyos bago natin mai-apply sa ating mga magulang. Kung okay ang pagsunod natin sa Diyos, wala tayong problema sa pagsunod sa ating mga magulang. Kung nagpapasakop tayo sa Diyos, walang mintis na hindi rin tayo magpapasakop sa ating mga magulang. Dahil yung inalika ng Diyos sa atin ay yung gusto niya at hindi yung gusto natin. Kinakailangan munang ma-develop ang isang malalim na kaugnayang may pag-ibig sa Diyos at susunod na po ang lahat ng bagay sa atin. At panghuli, ang verses 9 to 12. Yung verses 9 to 12 po ay nagaturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapakumbaba. Kaya kinatay-katay po natin yung talata at mapapansin natin na gano'n na lamang ka-concern ang Diyos. Kung paano niya nais na maging matagumpay ang ating buhay bilang mga kabataan. Sa verses 9 to 12, yun po ay nagaturo sa atin ng kahalagahan ng pagpapakumbaba. Nais ng Diyos na tayo bilang Kanyang mga anak ay mayroong kahandaang magpahubog sa mga bagay na hindi paayos sa atin. Mahalaga makita nating may problema ba ako sa pagsunod? Huwag tayong titingin sa ibang mga kabataan. Mag-focus tayo sa ating sarili. Ako ba ay may problema sa pagsunod? E-evaluate natin ang ating sarili. Ako ba ay may problema sa paggalang sa aking magulang? Paano ko ba sila pinakikitunguhan? Handa nating tanggapin ang anumang pagtutuwid ng Diyos sa atin ng walang pagrereklamo at pangangatwiran. Kung paanong dinidisiplina tayo ng ating mga magulang kapag tayo ay nagkakamali, gayon din naman, ayaw ng Diyos na tayo ay magpatuloy sa masamang pamumuhay. Sa halip, gusto niyang tayo ay lumalakad, mga kabataan, sa Kanyang katuwiran at kabanalan. Kung ang nakikita ng susunod sa ating henerasyon ay ganito, walang kaayusan, walang kabanalan at katuwiran, hindi tayo nagiging mabuting patutuo at mabuting halimbawa sa mga susunod sa atin. Sa tuwing tayo ay dadaan sa mga pagtutuwid at pagdidisiplina, palagi nating aalalahanin ang salita ng Diyos na nagsasabing, pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Magtaka ka, kapatid, kung dumating dun sa point na hindi ka na, wala nang pakialam sa iyo ang magulang mo. Kung pasalamat tayo kapag tayo dumadaan sa disiplina, sa pagsaway, dahil doon napapatunayan na mahal nila tayo at ayaw nilang mapahamak tayo. Dapat pa nga nating ipagpasalamat ang effort na inagawa ng ating mga magulang sa atin upang tayo'y mapabuti. Lahat ng kanilang ginagawa ay pagtupad lamang sa katungkulang ibinigay sa kanila ng Diyos.
Kaya tayo mga anak, dapat nating malaman na tayo ay mayroong katungkulang sumunod, igalang sila, at makinig sa payo nila. Una, upang mabigyan daw natin ng lugod ang Diyos. At ikalawa, upang maging mabuting halimbawa sa henerasyong darating.